Alright guys, welcome to Today Challenge. Welcome to Pinoy Traders Community where we grow together, we win together. So okay, start na po tayo. Ready? Ready? Kasi po guys, this is kind of technical and I'm telling you, this is not entertaining. Hindi po ito entertaining. Medyo kind of boring. Hindi po ito kaya sa Netflix or telenovela na nasanay kayo that's entertaining. We are not here to entertain. We are here to make money. Okay lang po ba na hindi siya entertaining pero kikita ka naman? Okay lang. At ipapakita naman sa inyo tonight kung paano gawin yan. Alright? So let's go. Let's go. So first things first, congratulations and welcome to the team. Welcome to Pinoy Traders Community. We are saan maraang community na ito is all over the world. May mga maraming OFW. More than 50% sa community natin are OFW. Okay. Guys, victory is reserved for those who willing to pay the price. Ano po yung ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan is you're here because you're willing to pay the price. Yung mga kumikita dito talaga sa forex trading is talagang inaral nila at sineryoso nilang aralin. Kahit saan namang larangan guys, gusto nyo kumita. Actually, ang goal natin dito is hindi lang to learn eh. Ang goal natin dito is mastery. Kaya lang, for you to master, kailangan mong matuto para ma-master mo. Otherwise, hindi mo natutunan, hindi mo siya ma-master. Alright? So, are you ready? So much for the introduction. Tonight, I'm going to share it to you. Tuturo ko sa inyo paano kumita ng dollars in forex trading. Wait, okay. Disable ko man itong nagsusulat. Okay. Paano kumita ng dollars in forex trading? Yun po yung pag-uusapan natin tonight. Ano po yung forex trading and so on and so forth. Okay, so pakilala ko muna yung sarili ko. I am Nars Paraguya, originally from Cagayan de Oro. I'm graduate in Ateneo de Cagayan. 10 years po ako sa digital business. So most of the time, dito na po kontak sa online, gano'n. And then I'm an entrepreneur by profession. In fact, marami na akong negosyo. At isa sa mga negosyo ko before ako bumalik sa forex trading is I'm the CEO of the company. Pero for after pandemic po, na down po. Pero dito po, sa forex, dito po ko nakapag-recover. So I'm a licensed financial consultant. I started forex trading since 2017. Pero nag-stop po ako ng 2021 kasi natalo po ako. Wow. Ngayon, sino ditong ayaw matalo? Okay? Sino ditong ayaw matalo? Okay? Sige nga. No, we just agreed that if it's okay for you to be interactive as much as possible kasi this is how you learn. Sinong ditong ayaw matalo? Do you know na sa forex trading guys is normal lang matalo. Normal lang ho matalo. Normal yan. Part yan. Failure is part of success. It's just I'm saying who wants to be an MVP in basketball at gusto niya lahat ng tira niya pasok. Are you with me? I'm saying that you want to be a champion in basketball pero gusto lahat ng laro pasok. What I'm trying to say is, kung may taong magsasabi sa inyo na itong community namin is perfect, walang talo, 100% yung win rate, tumakbo na po kayo. Tumakbo na po kayo, red flag ho yan. Okay? Kasi sa forex trading, ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo, walang 100%. Tinuturuan tayo kung saan mataas yung win rate po natin o mataas yung maraming panalo compared sa talo. And by the way, also, we don't accept investment here. So, if someone asks you sa community na dito ka, pasabay mo yung trade sa akin, yung trade mo ipasabay, we don't do that. Bakit? Doon po kasi nangyari yung mga scam. So, dalawang tip para hindi kayo may scam sa forex trading. Number one, huwag kayong magbigay ng pera sa iba. Don't invest in other people. Anong gagawin mo? Invest in yourself. So what we do is we teach you para hindi po kayo ma-scam. Tama po yung ginagawa nyo na mag-attend kayo para hindi po kayo mag-scam. Si Gimelo po nag-raise po ng hand but later on po yung mga question po, ilo-lower ko muna yung kamay mo
kasi I'll do Q&A, magbibigay po ako. Bakit po? Medyo hindi naman siya mahirap. Para sa mga bago lang, medyo technical ang pag-uusapan natin tonight. Bumalik po ako sa forex trading. Yes, normal yan. Yung na-scam, ako rin na-scam. I started forex trading na-scam. So kaya po hindi na po abnormal yung na-scam dito. 90% dito sa community dumaan na-scam. Kaya po nandito tayo para aralin ang forex trading para hindi na tayo ma-scam. Moving on. So bumalik ako sa forex trading last year and the rest is history. Yung kumita ko sa pagninegosyo ko pagiging CEO, mas malaki pa yung kinita ko ngayon dahil inaral ko itong forex trading. At yung mga cheat codes, yung mga sikreto, isasabi ko sa inyo. Kaya nga po, madam, normal lang po yan. So, enough na po sa scam. Lahat ng mag-mention ng scam, i-kick out ng admin ko. Okay, so let's move on. Sikreto po para maging successful, wag kayong mabuhay sa past mo. Let's move on. Take smart, move on as much as you can. Kasi po, normal lang po yan. Lahat ng mga negosyante, even yung mga malaking negosyante, dumaan yan. Na-scam, natalo, malaking talo, milyon. So normal yan. The best thing you can do is move on, aralin at evaluate. Ano yung best na gagawin mo? Okay. I'm the founder of the community, Pinoy Traders Community. Ang goal po natin is yung mga tao turuan ng forex trading para hindi may scam. Okay, balik naman sa scam. Nasa mga around 7,000 na po tayo active, inactive all over the Philippines and all over the world. So it's like 70 to 80% of our populations are OFW. So ulitin ko, last message na po yung term na scam. After that, ikik na po natin sa community. Mag-move on na tayo. Okay. So if you're not making money online in this era, you're missing the biggest shift in wealth creation. Anong ibig sabihin yan? Anyone is convinced na may pera sa online. Tama ba? Sino pong na-convince na ngayon na may pera sa digital or sa online? Can you drop number 1 on the chat box if you're convinced, alam mo na may pera? 20 years ago, before pandemic, kung nagbi-video ka at gumagawa ka ng content, anong sabi ng kapitbahay mo? Ano ka ba? Baliw ka ba? Ano ba yung ginagawa mo? Maghanap ka ng matinong trabaho para kumita. Huwag kang pa-video-video na ganyan. Content na ganyan. Are you with me? But this is 2025. What happened was, lahat ngayon gusto na maging content creator kasi nakita nila yung pera sa magiging content creator. Are you with me? So much for that. Forex trading, i-introduce ko. Kaya po, if you don't make money, guys, may mga tao na po, even me, my bread and butter po is nakafocus na po sa online. So, I'm an entrepreneur, pero grabe. Mahirap magnegosyo, lalo na kung wala kang malaking kapital. Siguro yung marami dito dumaan na sa pagnegosyo na malaking kapital. So, sasabihin ko sa inyo, mahirap. Kung wala kang 10 million, wag ka na lang magnegosyo kasi puro sakit ng ulo yan. I've been there. I'm an entrepreneur for more than 20 years already. Ang nagsosolve sa mga negosyo ko financially is dito sa online, lalo na ito ngayon, itong forex trading. Alright, let's do it. How to make money. Disclaimer lang po, this business is not for everyone. Hindi po ito para sa mga matakutin. This business po is hindi po ito para sa mga play safe. This business model po may kasama po siyang high risk, pero may din siyang kasamang high reward. Tama nga naman, wala namang umasenso sa buhay na hindi nag-risk. Wala namang kumikita ng malaki hindi nag-risk. Sang-ayon ba kayo na sa isang pagiging OFW? Andali. Meron akong prospect na ikikik. Alright. Okay. Sang-ayon ba kayo na sa pagiging OFW? Wait, nandito si Coach Marge po. Post kita, Coach Marge. Napin ko yung name mo. Alright. Here. Okay. Co-host. Alright. Okay. So, may kasamang risk po yan. Okay. Kasama yan. Normal yan. So, no guts, no glory, hika nga. Okay. So, overview of this session.
We will talking about introduction to forex trading. Iwag kayo kukurap. I tell you, sabi ko nga, hindi ito telenovela at hindi Netflix. So forex terminologies, understanding currency pairs and types of trading and apps and platforms. By the way, after this one, this is a 2-day challenge. So our goal after this challenge tomorrow is marunong ka nang mag-trade. Are you with me? Who's excited? Today and tomorrow, marunong ka nang mag-trade. Before I continue, mayroon lang akong assignment na ibibigay sa inyo. Okay lang ba? Assignment na ibibigay sa inyo. Most of you here, nasa mga GC na natin. Nasa GC, group chats. Okay? So kung hindi ka pa sa group chats, if you're from my Telegram group chat, may link dyan kung saan where you can message me. Ang assignment nyo po is that hihingin nyo po. Kasi po, this is what we're doing. Okay, this is what we're doing. For today po session, we will doing theory. For day 1 is theory. Anong ibig sabihin? Ano yung forex, ano, how to understand and everything. What's the mechanism in forex trading? So ang data po is actual. Bukas po is ituturo namin sa inyo kung paano mag-trade. Ano yung pipindutin? We will show you. We will not only teach you, we will show you. Live po, magti-trade po tayo, sama-sama tayo bukas. Exciting? Pero may assignment po ako. Ang assignment ko po, kung sino po yung sponsor mo or coach na naka-assign sa inyo. Ibig sabihin, may mga tao po na nag-add sa iyo sa GC or may mga tao po na message po para ma-add sa GC. Ang gagawin mo, hihingi kayo sa kanila yung trading account link. Okay, ang assignment mo after this one, gagawa kayo ng trading account. Free lang naman ito. Okay. Jennifer, hindi pwedeng wala kasi paano ka napunta dito kung wala? Okay, someone added you in the GC kung paano ka napunta dito. Okay, so listen. Nakik na pala. Okay, sige lang, doon na lang sa GC, mag-question ka. Kasi po, kapag ka mga foul words usually, pati hindi respectful po, kinikik po natin yan. Okay, anyway, so yun po sa day 2 bukas. So ang gagawin yung assignment, hihingi kayo sa kanila ng link, how to create trading account with VT Markets, partner broker po natin. Hihingi kayo ng link, how to create trading account. Bakit po kailangan yung link natin? Kailangan po sa link natin because mayroon po tayong 2 bonus na ibibigay sa inyo. Okay, in the future, bonus number 1 is that our partner broker, VT Markets, we will be having 100% bonus deposit. Ano po yung ibig sabihin yan? Kung magdi-deposit kayo halimbawa ng 300, magiging 600, but that's not withdrawable but tradable. Yung equity mo. Pag dideposit ka ng 500, magiging 500 magiging 1,000. Yun po. So, yun po yung pag-usap. I mean, yung dapat nakalink ka sa community natin because of bonus. And eventually later on, if mag-enroll kayo doon sa mga enrolled programs natin, Hero 30 or a VIP, so kailangan ka makalink sa atin kasi may bonus tools po ko na ibibigay. Okay. Equity po, equity. Tradable po yan. Okay, clear po tayo dyan. Anyway, what is Forex? Ano po yung Forex? Forex is foreign exchange. Ibig sabihin, short lang po. Very simple. Short lang po ng for and exchange. It's a global marketplace in buying and selling of currency. In short po, binebenta at binibili po yung pera. Okay. Very simple example. Sino po dito nagtatrabaho sa labas, ang currency nila is hindi Pilipinas? Of course, hindi Pilipinas. Okay. Hindi Pilipinas. Sino ba dito from Canada, Canadian dollar, or from UAE, dirham? Okay. Kapag ka dirham po, uwi ka sa Pilipinas, paglabas mo ng airport, pwede ba yung dirham po ibayad mo sa taxi pag uwi mo sa bahay mo? Pwede ba yung dirham ibayad mo sa SM pag uwi mo sa bahay mo? Hindi. Kasi
hindi nagamit. Yung pera na yun, hindi na ginagamit sa country na yun. Are you with me? So, ang gagawin mo, papalitan mo. So, you go to foreign exchange. Copy? You go to foreign exchange. Papalitan mo yung dirham mo, papalitan mo yung peso, pangbayad mo sa taxi, pangbili mo dito sa SM. Tama ho ba? Currency. Kaya nga, currency. Kaya nga ito, currency. So, currency exchange. Yan po yung traditional. Pero ngayon po, mayroon po tayong tinatawag na digital platform. Or pwede po kayo mag-buy and sell digitally at yun na po yung gumagamit. Even people in Wall Street right now because of digital na. Okay, digital na. So digital na po ngayon ang palitan. So pwedeng mano-mano, but majority, ang bigger transaction po is digital na po. Okay, copy. Copy? Kuha. Let me continue. So Forex po, ang volume po ng Forex, ibig sabihin, every day ang volume transaction po is 7.5 trillion pesos. Ganon po kalaki at ganon po ka maraming pera sa Forex trading. Kaya nga po ginagamit ito ng mga scammer kasi people think na may pera talaga sa Forex trading, which is yes, 7.5 trillion of dollars being traded every day. Ang gagawin natin yan, kukunin ba natin yan lahat? Hindi. Ang gagawin natin yan, kukurot lang tayo sa market. Kukuha lang tayo ng portion natin kung malaman mo. Kung alam mo kung paano. Kukurot ka lang. So now, ang question ko, every day, every week, since nandito kayo, 100% nandito kayo para kasi gusto nyong kumita sa Forex trading. Tama? Now, ang question ko, at this is very important na alam mo kung ano yung goal mo. Kung marunong ka na mag-forex trading, magkano ba yung gusto mong kukurutin sa market every day? Kung marunong ka na sa forex trading, magkano ba yung gusto mong kukurutin? Kung sa Bisaya, pakuhito. I like that. USD po yung pag-uusapan natin na USD. Okay. 100 USD, 500 USD, 200 USD, 1,000 USD, 5K, I'm not sure if it's peso. Okay, few thousand, that's wrong answer. You need to know specific. Okay, 100 USD, 150 to 200 USD, that's very good and congratulations. Ngayon pa lang makukuha mo na yan. Kasi alam mo kung paano makuha yan. Okay, alam mo kung paano makuha. Alam niyo ba na sa community natin, normal lang may kumikita ng ganyan, mamaya ipapakita ko. Okay, alam niyo ba, sa community natin, normal lang na kung may kumikita ng 100 USD per day, 200 USD per day, malaking bagay na yan. 200 USD is 10,000 pesos every day. Well, imagine mo yun, times 30 yan. Diba? Kasi pwede tayo mag-trade ng BTC on weekend. So, ganun po kalaki ang Forex trading. Okay, ilan po yung traders? Akala nyo maliit lang? There are 10 million Forex traders in the whole world. 10 million. Kaya nga sa ibang bansa, normal na po nasa trade nagtitrade. In Thailand, nagtitrade. Singapore, nagtitrade. In Dubai, nasa trade nagtitrade. Okay. Pag trader sa kanila, mayaman. Pero sa atin, pag trader, scammer. Kaya po, mali yung mindset. So, kailangan itama. Ang dami pong trading, so hindi ka po nag-iisa. Okay. The good thing nowadays kasi may community na po. May mapagtanungan ka. Mahirap po mag-trade na wala kang community. I tell you, I've been there. I started forex trading since 2017. Mahirap po pag walang community. Okay. May community, may pagtanungan ka. Okay. So, terminologies in forex trading. Let's talk about retail traders, forex. Ano ba itong interest? Ito po sila is the retail traders, forex. Ito po yung isa sa mga or ang mga participante po or the players in the forex ecosystem. The players at the forex ecosystem. Okay. Mag-start po tayo sa liquidity providers. Ang liquidity providers po, majority po dito are financial institution, malaking bangko. Malaking bangko. Okay. Ito po, mga liquidity providers po.
And then institutional traders, mga trader po ito pero kumpanya. So hindi sila individual na nagtitrade. Just like JP Morgan, okay, mga company, hedge fund company in Wall Street, in Dubai, in Miami. So kumpanya po sila, tinitrade at nilalaro po nila yung mga pera ng milyonaryo at bilyonaryo. Okay. Mga bangko po na nagtitrade, mostly banks nagtitrade. Ang tawag po dyan is institutional trader. Kaya nga po yung account manager natin sa VT Market, si Ma'am Tin, is dati pong nagtatrabaho sa bangko at ito po yung trabaho niya. Ito yung pagtrabaho, nagmamonitor po siya sa mga transactions ng trade ng bangko. Okay? So after that, institutional traders, the brokers. Alam niyo ba na hindi tayo pwedeng mag-trade kung walang broker? Saan ka mag-trade? Normally, the very common platform we use is MT5. MT4, that's kind of old school, but MT5 na tayo ngayon. So even if may MT5 ka, kailangan mo pa rin ng broker. So hindi ka pwedeng mag-trade kung walang broker. Okay. So si broker po, sa atin po yung community, ang partner natin is VT Market. So you can do the research for that. Awarded po yan ng Europe, Australia, ng Dubai. So malaking company po yan. And then tayo po, ang tawag po sa atin is retail traders. Okay. So from the retail traders to forex brokers to institutional traders and mga liquidity providers. Okay. Bakit po kailangan ng liquidity providers? Forex trading po, kapag may kita po kayo, anytime pwede nyo mag-withdraw. Anytime. Hindi po ito parang tong it's na kung malaki na yung kita mo, nahihirapan ka nang lumabas kasi ayaw na yung mga kalaro mo na lumabas ka kasi marami ng kita. Gusto pa nilang bawiin. Dito po, anytime. So meaning to say, kung may napasukan kayong kunwari trading at platform, at kapag withdraw ninyo, hihingan ka ulit ng pera or maraming chuchu-chuchu, red flag po yan. Hindi po yan lehitimo na company or na forex trading. Okay? Borex. Saan ba ko galing yan? Siguro brokers and forex. So, hindi po yan legit na broker ng forex. Okay? So, tawa pa mo, oy, ano naman kayo? Smile naman kayo dyan. Ang siseryoso ng mga mukha ninyo. Oh, sila Mariles. Oh, sila, para at least pa hindi kayo antukin. Guys, pasensya na talaga ako eh. Bisaya kasi ako, so bisdak. So, minsan hindi maiwasan na I hope okay lang na magbisaya ba. So, normal lang po yan. O, yan yung mga ganyan. Kasi seryoso tong forex trading. Minsan dinadaan-daan ko lang sa tawa para nanalo tayo. Okay. So, 4 types of forex trading. Okay. Mayroon tawag na scalping, day trader, swing trader, position. Hindi mamili ka po dyan, not by choice. Mamili ka dyan based sa lifestyle mo at based po sa character mo. Okay. If you are person po na konti lang yung time mo at medyo impatient po kayo, ang suggestion ko po sa iyo, dito ka sa scalping. Scalping po. Ang trade po nito guys, sometimes 5 seconds lang. Mayroon kaming scalping na live trade every night. Sometimes 5 seconds lang. Maximum 30 minutes. So kung mayroon kang 30 minutes, average 10 to 15 minutes. So kung mayroon kang average na 10 to 15 minutes every day, pwede ka na mag-forex trading. Sino ba dito walang 10 minutes every day? Walang 15 minutes every day. Okay? So kung mayroon, pero siyempre pag start, mag-aral ka, kaya 1 hour para aralin mo. Yan, attend ka sa mga ganitong webinar. Lalo na doon sa Hero 30 natin kasi intensive yung training doon kasi we will produce result talaga. So natuwa ako, kanina pagising ko, 2-day session pa kami sa Hero 30 namin na 30-day challenge. Yun naman is may konting bayan. Day 2 pa lang kami sa session. Pero grabe guys, nag-uulan na yung resulta. Yung iba, I understand, demo pa. But nakita mo yung result ng dami. Kung makita mo lang doon sa group namin, sa Facebook exclusive group namin, ang dami na nagka-resulta kasi mayroon akong tinurong strategy. So now, kung medyo may time ka at medyo mataas yung pasensya mo, maganda rin ka day trader. At saka,
Dito naman sa swing trade, wala kang time pero mas malaki kang capital at medyo long term yung tingin mo, swing trade ka. So dito naman ang pinag-uusapan dito yung trade mo, yung possession mo umabot ng 3 araw, 1 linggo, ganyan sa swing trade. Okay. Day trade naman, ang trade mo dito is within the day or intra-trade. Mag-trade ka ng morning, pwede mong itipi sa gabi or mag-trade ka sa gabi, itipi mo mamaya 2 to 3 hours, ganyan. So yung time frame mo dito usually M15 pinakamababa papuntang H4 or M15 mamaya ano natin medyo technical na yung term yan. So may mga time frame kasi sa chart natin. Okay? So swing trade naman at saka position trade, ito is parang ano to, parang long term ito eh. Halimbawa, yung mga coin, yung Bitcoin, okay, bumili ka sa Bitcoin ng 80, nag-position ka lang. After 100 ngayon, mga 120 na. So pwede mo nang i-TP. So ngayon ang question ko kayo guys, kung mamili kayo, kung bibigyan kayo ng chance, saan ba dito yung gusto nyo? What kind of trader are you? Okay, are you a scalper? Come on, I need a convo here, conversation. Are you a scalper? Are you a sniper? Kasi may, alright, maraming scalper, day trader. Normally, pinaka-common talaga guys, lalo na kapag ka newbie, scalper, at saka day trade talaga. Okay. Okay? So, ngayon, ang pag-uusapan natin dito is pag-uusapan natin, ay yung tinitrade. Ano ba yung tinitrade dyan? Uling ba yan? Gold ba yan? Diba? In Forex, pera. Okay. So, these are the assets in Forex trading. So, hindi lang pala currency ang tinitrade. Okay. Commonly sa mga platform, guys, hindi lang currency. So, dito, Forex, mayroong shares of stocks, indexes like US 30, Nash 100, ganyan. Interest rates, ETF, bonds, and commodities. So, iba-iba po yung mga technique dyan. So, kahit mag-focus lang tayo sa community, ang involved natin is Forex, indices, and commodities. Okay, now ang question ko sa mga nagtitrade na. Mayroon po tayong trade sa gold, tama? Ang gold natin is XAU-USD. Saan po nabilong si XAU? Doon sa mga asset. Ano pong asset? What kind of asset? Okay. What kind of asset? Okay. Forex. So maraming nagsagot ng tama. Ang sagot po is commodities under metal. Okay. So si Mark. Dapat bigyan ng jacket ito si Mark. Okay. So commodities under metal. Okay. So for now, focus muna tayo konti sa Forex para hindi magulo. Okay. So Forex po is again, foreign exchange, palitan ng pera. Bibili po kayo ng euro. Euro po, pera po to ng European Union. Bubili po kayo ng euro, ang pambili mo dyan is USD. Kaya po dalawa, pair. At euro, bibili ka ng euro o USD, ang pambili mo is USD. Bibili ako ng pera, anong pambili mo? Pera din. Diba? So, uwi ka sa Pilipinas, okay, bili ako ng Philippine peso. Okay, anong pambili mo? USD or dirham. Okay? So, pambili. Kaya nga may pair. Kaya nga, mabuti pa yung trading. May pair. Hindi na get. Sa Tagalogin ko, mabuti pa yung trading, may pares. Alright? So, seryoso na naman. Yung mga seryoso talaga dyan. Naku, matagal manalo na yung mga seryoso na ganyan. So, kailangan kasi sa trading, light lang yung ano mo, light lang yung baga, yung mga hindi masyadong seryoso na si Che, masyadong seryoso si Che, si Milcher, smile naman dyan. O, di ba? Nakikita yung mga camera nyo, actually, mas gusto ko yan, nakikita ko yung mga reaction ninyo. So, mayroon siyang tinatawag na pair. Yung USD, pambili mo sa euro, bibili ka ng euro, USD yung pambayad mo. Kaya tinatawag na pair. Alright? Are you with me? Following? Following? Following ba lahat? Okay? So, ganito yan guys. Okay. Normally yung pair, mayroon tayong tinatawag na yung una, ang tawag dyan is base currency. Ito naman is gold. Okay. Hindi siya masyadong applicable for now pag start ka pa lang. But eventually later on, lalo na kung papasok tayo sa fundamental or mga news, high impact news. So malalaman natin kung sino si base, kung sino si quote, kasi baka babaliktad yung analysis mo. Okay, but for now, just FYI lang,
Yung una, ang tawag dyan is base. Yung pangalawa, ang tawag dyan is float. Okay? So, palalim na tayo, guys. You will talk about bid price, asking price. Okay? So, si bid price is asking price. Ganito yan. Okay? Sa Forex, guys, kapag pupunta ka sa MT5 mo, may sell button, may buy button. So, iba yung bid price, iba yung asking price. Magkaiba yung presyo. Okay, another scenario. Kung pupunta ka sa currency exchange or forex station, iba yung presyo ng dollar kapag bumili ka ng dollar from your peso. Tama? At iba yung presyo ng dollar if you sell your dollar to your peso. Iba-iba yan. Bakit? I want you to understand that this is business. Kaya nga may pera. Business po ito. Ano yung ibig sabihin yan? Okay. Ano yung ibig sabihin? So, business po, halimbawa po, ikaw po, nagnegosyo po kayo. Let's just say buy and sell na kotse. Mayroon kang buy and sell na kotse. Example, bumili ka ng Vios, ibebenta mo. Okay. Bumili ka ng Vios, let's just say 400,000. Second hand na Toyota Vios. Ngayon, ang tanong ko, ibebenta mo ba ito sa presyo na 400 din? Yes or no? Example, bumili ako ng Vios na 400,000. Ibebenta mo ba din ito sa presyo na 400 din? Siyempre, hindi. Bakit? Yung may-ari ng currency exchange, dapat may kita din siya. Tama? So, yung ikaw nagdinegosyo, dapat may kita ka rin. Okay? Lugi kung walang kita. Ganito din yan, guys. So, iba yung presyo ng buy, iba yung presyo ng sell. Okay? Ang tawag dyan is spread. Okay? Spread ang tawag dyan. Yun yung kita ng broker kasi hindi naman tayo makapag-trade kung walang broker. Kumbaga sila yung liquidity provider natin. Okay? Copy? So kung nakita nyo dito, iba yung presyo sa buy at iba yung presyo ng sell. Copy ba? Copy. Copy. Yeah. It's like broker's commission. Ano naman yung leverage? Dito na po papasok si broker. Ang leverage po is may setting po yan kapag mag-create tayo ng live account or kahit demo account, may setting. Ano ba yung leverage na gusto mo? Okay, 500 is to 1, 200 is to 1, 100 is to 1. Okay, take note po of the word leverage. Leverage po, guys, is a two-edged sword. Ito po, in short, ito po is multiplier mo kapag ka nag-trade po kayo. Multiplier. Bakit po two-edged sword? The more na malaki yung leverage mo, kung profitable ka, malaki din yung kita mo. Copy. Pero, halimbawa, kung natalo ka, malaki din yung, malaki din yung, alam mo na, malaki din yung loss mo. So, ito yung illustration dyan, guys, in terms of leverage. Following ba? So halimbawa yung investment mo or yung capital mo is 100 USD. Pero yung leverage mo, guys, is 400 is to 1. Because medyo mataas yung leverage mo, yung capacity to trade mo, yung buying power mo inside the market, this is inside the market is for 40,000 USD. But ang laki, sinong nagbigay? So si broker po, speaking of broker, mayroon siyang kita sa iyo kasi nagpahiram siya ng pera as your buying power doon sa market. So kaya po, karapat-dapat lang din na may kita sila. Okay. So yun po. Example po, ito po yung chart natin. Okay, example. Ibig sabihin pala na ito yung leverage mo, ito yung capital mo, ito yung buying power mo or purchase power. Ito yung profit mo at ito yung ROI mo. Ibig sabihin pala kung maliit lang yung leverage mo, yung buying power maliit din. Same trade, same pips na presyo, nakag-TP ka, pero ang kita mo is only 20. Ang ROI mo is only 2%. On the other side, guys, 200 ka. Okay? 1,000, yung buying power mo mataas, nag-profit ka, same pips, pero ang kita mo is 200%.
Ang ibig sabihin po guys, coach, ano po yung magandang leverage para sa akin? Kung maliit lang yung capital mo, mga around 100 lang to 500, I recommend po guys, kung very aggressive kayo, depende sa personality mo. Kung very aggressive kayo, 1,000 is to 1. Okay? Pagka medyo moderate lang, 500 is to 1 lower. Actually, depende kung how aggressive are you in the market. Copy? Copy ba? Copy? Copy. Following. Okay, let's move on. Ano naman si stop loss or anti-take profit, or commonly ang term natin dyan is SL and TP. Okay, SL and TP. So ganito yan guys. When you trade in the market, so this is the chart, pagalaw-galaw yung chart na yan. Pagalaw-galaw. So, mayroon kang tinatawag na mayroon kang forecast. Mayroon kang forecast or mayroon kang expectation kung saan papunta. So kung hindi ka pa marunong mag-analysis, ang gamit natin dyan is hulalysis muna. And that's normal. Lahat naman dumaan sa hulalysis. Okay. Pero actually ang goal natin dyan is marunong ka or may tools ka later on para paano basahin yung chart. So with this example guys, halimbawa dito ka nag-entry. Dito ka pumasok. So ito yung entry zones mo. This one is your entry zone. Ito is another entry zone. This one is your entry zone. So halimbawa dito ka, yung forecast mo is pataas. Okay. Kung pataas guys, dapat sa tingin mo guys, as the market is going up, dapat ang position mo guys, ang tawag sa position mo guys is buy. Buy or long. But let's just use buy para to avoid complications. Okay. So dito ka nag-trade, dito sa taas yung TP mo, halimbawa dito ka nag-TP. Pag dating dito guys, yung price mo, nakuha mo na is kikita ka ng pera. Okay. Or another thing, dito yung TP mo, pag abot ng presyo dito, kahit bumaba, ganyan, umabot din dito, kumita ka na ng pera. Profitable ka ba? The more ka, right after ka naging profitable, pwede mo na withdrawon yung pera mo. Ganoon lang siya ka dali at ganoon lang siya ka simple. On the other side, kung nagkamali ka at hindi mo natama yung forecast mo, instead na yung market umakyat, nangyari is bumaba yung market. So nag-negative ka. So mayroon tayong tinatawag na stop loss. Ang stop loss po is part po ng risk management, which is isa lang ho yan na ituturo natin. Para in case kung magkamali ka, hindi maubos yung capital mo. Mayroon kang depensa, you can trade again at you can still recover. Copy. Copy? Copy. Copy ba? Copy. Copy. Okay. Safety net. Parang ganon, but technically not safety net. It's just a stop loss. Okay? So, yan po yung parang networker yung safety net na term. Okay. Alright. So, let's continue. Okay. Balance, equity, leverage, combination. Okay. Kasi kanina nagsabi balance ba, leverage ba. Okay. In the forex trading term, guys. Okay. Si balance po is yun po yung capital na pinasok mo. Okay, yun yung capital mo. Withdrawable po yan anytime. Si equity po guys is yun po yung trading power mo. Tradable. Okay, tradable. Let's say for example sa atin, mayroon tayong tinatawag na bonus sa broker natin VT Markets. Halimbawa, nag-deposit ka ng 500 USD, ang balance mo 500. Pero guys, ang equity mo guys, meron kang additional 500 kasi bonus yan. So si equity guys, hindi siya withdrawable pero tradable. Okay? So yung buying power mo ngayon guys, magiging 1,000. Okay? So kuha yung equity at saka balance at saka leverage na discuss na natin kanina. So ito po, bakit pa importante yan? Pagbukas nyo sa NT5 nyo at mag-trade kayo, ito yung makikita nyo. Balance, equity, margin or margin level. Okay. Si margin level guys, ang ibig sabihin yan, kung mataas yung margin mo, ibig sabihin may buying power ka pa.
Kapag maliit na ito guys, magpula, delikado na. Okay? So delikado na yung trade mo. So ito yung balance, ibig sabihin ito yung dineposit mo or existing balance mo. Let's just say nagcapital ka ng 400. Tapos nag-profit ka ng 2.6. So nagiging 2.6 na after you close your trade. Ulitin ko, after you close your trade. Bakit sa equity 369.11 lang? So meaning to say, I'm sure this one is standard, walang bonus. Ibig sabihin guys, mayroon siyang pending or tinatawag na ongoing trade dito sa baba na trade na nag-negative siya around, let's just say mga negative 6, around negative 6, negative. So hindi pa yan mapupunta sa balance hanggang hindi yan ma-close yung trade. Okay, ang tawag dyan is paper loss lang or floating lang. Okay, copy. But don't worry guys, bukas makikita nyo, theory lang din naman ito. Kung hindi nyo ito makuha lahat ngayon, normal lang yan. Normal lang. Kung nakuha nyo lahat ngayon, hindi normal yan. Kaya bukas mayroon tayong demonstration. Okay, please do your assignment para makasabay kayo sa demonstration natin bukas. Okay. Currency pairs. Okay, currency pairs. Let's talk about major currency pairs, guys. Major currency pairs like Euro USD, USD GPY, USD CHF, CHF. Okay? Lahat yan guys naka-pair ng USD. Ano ibig sabihin guys ng mga major? Mataas po yung liquidity nito guys. Okay. So, ito yung tinatawag natin na chart. The most tradable is Euro USD. Okay. Now, if you want medyo lower yung spread at maganda yung liquidity at available yung news, kasi we will trade this wise, kailangan mayroon tayong news, but don't worry, ang news naman is mayroon na mga app na doon ka lang titingin kung may pula, may yellow, ganyan. Nakakode yung news so you don't need to interpret. You interpret pa rin pero mas madali na lang. So ito yung most tradable na, so pinaka-tradable is Euro USD. Sa currency po ito, sa currency. Now in our community guys, we also trade like XAU. XAU means gold. Gold. And USD is dollar. So bibili ka ng XAU is the base, dollar is the quote, bibili ka ng dollar gamit yung gold. Okay, tao po, bibili po ako. Anong bibilin mo? USD, dollar. Okay, anong pambili mo? Pera yung bibilin mo. Gold po ang pambili ko. Okay. On the other side, the same. Tao po, bibili po ako ng gold. Okay, anong pambili mo? Pambili ko po dollar. Copy? So nagkakaroon po ng trade gold to dollar or gold and dollar. Are you with me? Following. Another thing guys, in our community kasi may strategy tayo dito, US30. So dalawa yung strategy natin guys, so gold at saka another sa US30. Ito po yung mga time zones na market is open at magandang mag-trade. Okay, remember, lalo na sa community natin scalping, kailangan natin ng volume at volatility. Ibig sabihin na yung market is gumagalaw. Yan, malakas yung galaw, akyat, baba. So tawag dyan is, malakas yung volatility means malakas yung volume. Maraming buyers na pumapasok, maraming sellers na pumapasok. Okay, ganito yan guys. Meron tayong tinatawag na session. Actually, hindi nakasama ng Australian dito, pero just to simplify everything, Asian. Asian represented by Tokyo, London, and New York represents by US. London represents by European countries. So in Philippine time guys, kayo na po bahala mag-convert ha. In Philippine time, ano po ito sa Philippine time? Ang Philippine time po is ganito. Magbubukas po yung merkado sa Tokyo 8 a.m. Magbubukas po yung merkado sa London 4 p.m. Magbubukas po yung merkado sa Amerika 8 p.m., 9 p.m. po, depende po kasi sa Amerika, mayroon tayong tinatawag kasi na daylight, diba? Minsan may 1 hour na ano. So, ano yung pinakamagandang mag-trade, guys? Ito yung pinakamagandang mag-trade. Okay.
sa Pilipinas, let's just say mag-trade tayo ng XAUUSD. Magandang mag-trade guys is 9 to 10 a.m. 9 to 10 a.m. Take note yun yan. Bakit? Dito po, mayroon pa yung delayed reaction yung mga tao. Hindi sila masyadong nagre-respond ng 9 a.m., 8 a.m. Gold. Afternoon po guys, 4 p.m. to 5 p.m. Pero sa evening guys, although mag-open yung market is 9 p.m. or 9:30 p.m., si New York kasi siya, since siya yung pinakamalaki at pinakamaraming volume, minsan po guys, hindi pa 9 p.m., 8 pa lang, mayroon na tayong tinatawag na pre-session. Okay, pre-session. Hindi pa nagbukas pero gumagalaw na yung mga buyers. Inuunahan nila, nag-pre-predict sila kung magbubukas ba, tataas yung presyo or bababa yung presyo. So mayroon tayong tinatawag na pre-session market movement. Pre-session. So hindi pa bukas ng alas 9, 8 pa lang, gumalaw na yung market kasi maraming excited na mag-trade. Copy? Are you with me? Ang pinag-uusapan natin dyan is PH time. Philippine time, kayo na po bahala mag-convert into your time zone. Okay, dito na tayo guys. Ito, mas malalim. Hindi lang natin ito i-dig dive ha. Si PIP at si PIPIP. Okay, ganito yan. Kung magme-measure kayo ng taas, ilang purgada ang gusto nyo? Anong gamit kung magme-measure kayo ng length? Yung length. Let's see here, my cellphone. If I measure my cellphone from here to here, anong length ang gagamitin ko? So gagamit ako ng Metrosan. Metro, tama si Mark, Metro, cm, inches, mm. XM po, hindi po kasama yan. Okay, cm, okay. So, ilang inches ba, Ma'am Sabrina, ang gusto mo? Yung cellphone, okay? Guys, si PIP po guys is para siyang meter, para siyang cm, para siyang inches ng presyo ng kumbaga measurement or sukdanan ba? Sukdanan. Anong tagal ng sukdanan? Oy, sukdanan sa takbo ng presyo. Unit of measurement po, tama. In terms of trading. Okay. So, ano tawag ng sukdanan guys sa Tagalog? Tulungin niyo ako. Okay. So, PIP po guys ang tawag dyan. So, magmumove po yung presyo. Okay. Magmumove po yung presyo guys. Importante po ito para makalculate natin yung spread. Hindi lang spread actually. Makalculate din natin guys yung TP natin at saka SL natin. Makalculate natin yung potential profit natin at makalculate natin yung potential loss natin. Yun po yung importante maintindihan natin itong PIP na ito. Okay. So usually sa mga presyo guys, naka 6 decimal yan. 6 decimal. The first decimal is called 0.1 PIP or pipet. Pipet. May pumukol sa pipet, something like that. Okay. Sounds like that. Hindi lang ako marunong kumanta. Okay. Sukatan. Yes, sukatan ng tapak. Sukatan ng taas. Sukatan ng tangkad. Okay. So sa second decimal guys, ang tawag dyan, 1 pip na. So let's just say nagiging 7 siya. So 1 pip times 7, kaya ang tawag dyan 7 pips. Okay. Sa third decimal guys is 10 pips ang measurement dyan. So halimbawa 90 yung takbo, 90 times 10 ay 10 times 90. 10 times 9 sa nagiging 90 pips. O ito na. Nalibog na. Or nalito na. Okay. So sa fourth decimal guys, 100 pips yan. So kung 2 ito, 2 ang takbo, this one is this one. 297 pips. 200 pips. Okay. This one, 1,000 pips. This one, 10,000 pips. Are you with me? Following. Okay, following. So another example. Remember, 0.1 pip, first decimal. Okay. 1 pip, 10 pip. 100 pips, 1,000 pips, 10,000 pips. All right.
Kaya ako mag-attend kayo guys sa live trade natin. 10 pips, 5 pips, I'm closing the trade. Ana lang, mabilisan lang. Sa community natin guys, guys, ang tanong ko lang, sino dito medyo naguluhan? Honest lang, medyo ano ba itong forex trading? Medyo complicated sino dito? Can you type or... Guys, by the way ha, sa Bisaya po ang nalibog po, meaning to say naguluhan po ha. Forgive me. Forgive me for my terminologies. Medyo Bisaya lang po at wala po kaming ibang ibig sabihin. Depende lang po sa kaisipan ninyo on how you interpret. Okay. Guys, ganito. Sa tingin nyo ba, itong mga pinakita ko sa iyo, madali lang or mahirap, complicated or hindi? Let me know if medyo mahirap at medyo complicated. Can you type number 1 in the chat box? Para mawala na yung mga nalibog na dyan. Nalilito. Okay. Number 1. Mahirap, di ba? Guys, I want to be honest with you that learning forex trading is technical. Ano pa yung technical? Hindi siya madali, but hindi rin siya mahirap. Okay. Pero kailangan kasi yung may aralin. So ito po yung story ko guys. Story ko. Is it okay guys? Kwento lang ko ng konti. Nag-start ako sa 2017 ng forex trading. Okay. 2021 po, nag-stop po ako sa forex trading. Bakit po? 2021 po, ito po yung time na natalo ako ng 400k isang gabi. 400k isang gabi. Copy? Bumalik ako guys last year, August of 2024. Kasi po ito po yung time na na-down yung business ko for 2 years. Naghahanap ako ng magandang pagkakitaan. I have no choice. Sabi ko, Lord, grabe naman Lord. I was really praying for that. I'm a devout Christian. I was really nag-fasting po ako for 3 days. Pero sabi ko, Lord, grabe naman Lord, itong answered prayer ko, Lord, forex pa. Ayaw ko na ng forex kasi na-scam ako before at natalo ko ng malaki. So ayaw ko na. But when I asked my friend, bro, kumusta dyan? Bro, iba na ngayon. Iba yung forex before, iba yung forex ngayon. So mayroon akong at least 2-3 tip when you start in forex trading. Isang tip guys, dapat una mayroon kang community. Huwag kang mag-aral ng trading alone. Dapat may community ka. At welcome po sa Pinoy Trading Community. Yan po ang purpose, may mapagtanungan ka. Kasi ko after this one, kahit lang yung pag-create ng account, pag nalilito ka or nalilibog ka, may mapagtanungan ka dun sa mga GC. Okay? So, dapat may community ka. Pangalawa guys, dapat may tamang training ka. Yes, congratulations, nag-training na ngayon, nag-training kayo, but it doesn't mean, okay, community training, but it doesn't mean na magaling ka na. It doesn't mean na alam mo na. Learning forex trading guys takes time. 6 months to 2 years. 6 months to 2 years. Pero sa community natin guys, meron tayong tinatawag na cheat codes. So may ka-community, meron kang training at CTT ito, meron kang tools. Ito guys, ang cheat code namin guys is sa training at saka sa tools, papakita namin sa inyo para madali na lang itong pag-trade mo sa forex trading. Ibig sabihin, instead of 2 years, 6 months, pwede kang kumita 1 month lang. And tomorrow, hopefully tomorrow, mapakita namin sa inyo yung screenshot. Guys, maghihingi lang ako ng paumanhin sa isa sa mga estudyante namin guys, that believe it or not, kumakita ng 7 digit, 1 month pa lang or magto 2 months na sa VIP community namin. Sa VIP community na. Hihingi lang ako ng paumanhin sa kanya. Or baka pwede natin siyang ma-invite, Coach Marge, kasi yung record natin at yung first interview natin sa kanila, so hindi masyadong klaro. So guys, cheat codes. Ito guys, tools. Okay. Sa community natin, mayroon tayong tools. Pwede kang mag-trade sa BTC. Pwede kang mag-trade sa Forex. So if you are new in Forex trading, hindi mo pa marunong magbasa, meron kang AI-based na chart na sila yung tumutulong pag-interpret. Kaya ito, double tap. Nako. Double tap, triple tap. Nako. Napakataas ng win rate ito guys.
Tapos magsasabi siya, kailan mag-entry, kailan mag-TP, kailan mag-stop loss. Ang tawag dyan, hummingbird. Okay. Basis dyan guys is harmonic pattern. Napakataas. 70 to 80% yung win rate natin dyan. So ang sabi ko po kanina is walang 100%. Tama ho ba? Totoo yan. Saan po nagkakatalo? Nagkakatalo tayo guys sa tinatawag natin na win rate. Anong ibig sabihin yan? Let's just say conservative win rate mo 70. Ibig sabihin meron kang 10 trade, tatlo dyan talo ka, pero 7 dyan panalo ka. So overall, profitable ka pa rin kasi mas marami yung panalo mo kaysa talo. Yan ang tawag sa win rate. So using that harmonic pattern guys, it will help you. Although sa VIP community natin, Hero 30, ituturo ito mga harmonic pattern na ito. But minsan kasi, lalo kung bago ka pala, hindi mo ma-scan ka agad. So these tools will help you to scan the pattern immediately. Okay. Another guys is lumens. This is for those busy on weekdays. Guys, kasi si Forex, guys, close yung market niya on weekdays. Okay. So bukas ang BTC, Ethereum, Solana, XRP, and iba pang mga stable coins. So mayroon tayong tools, guys, is another platform. Titingnan mo lang kung naghahanap ka. Because trading, guys, it's about naghahanap ka lang ng opportunity. Kung sa Tagalog, naghahanap ka ng tiempo kung kailan ka kumita. So hindi porket pagbukas mo sa phone, trade ka kagad, no. Kailangan mo i-timing. Kailangan mo i-timing yung trade ni MT5. Okay? Kailangan mo. Kaya ngayon, trade. Kailangan mo i-timing. So, kailangan may timing dyan. So, naghahanap ka ng opportunity. So, these tools will help you having a very good timing kasi may TP1, TP2, TP3. So, by entry at exit, so magbibigay na sila. Another thing, guys, is academy. Dapat aralin ang forex trading. From introduction to financial market. Anong sabi ko kanina? Your capacity to earn is your capacity depending on your capacity to learn. Ay, mag-aral na pala dyan, coach. Bakit? Gusto mo maging engineer? Mayroon ba ng engineer at kumita ng engineer? Wag na lang yung engineer kasi related sa contractor. Okay. Gusto mo magdoktor at kumita ka ng sweldo ng doktor. Kailangan ka mag-aral sa pagiging doktor. O mabroad ka, gusto mo maging welder, kailangan mo pa rin aralin yan. Same thing sa forex trading. But this time, using your cheat code, guys, bigyan mo lang ng 1 buwan. Pinakamatagal 3 buwan. Okay. Kasi po, mayroon tayong magandang mga training tools. Expert idea, guys. I love this expert idea. In fact, as today, guys, this expert idea, guys, na Harmony, guys, nagbigay siya ng 220 pips. 220 pips. TP1 to TP7 nakuha niya. So ito napakaganda. Mayroon kang access dito guys sa cheat code sa VIP community. And last but not least is the live trading. Ang live trading po guys is papasok ka every night, every New York session open, 9 p.m., 9:30 p.m. in the Philippine time. Mayroong expert trader guys na sasabay ka lang sa trade niya. So siya si Abdallah Harfoot. Sasabay ka sa trade niya guys. Pag sinabi niyang buy, mag-buy ka lang. Sasabi niyang sell, mag-sell ka lang. Mayroong timing ituturo niya namin. So madali na lang. So mayroon tayong mga resulta dyan. Ito ang resulta natin. Marami pang resulta. Okay. So paano makuha yung cheat codes guys? Kailangan ka mag-enroll. Mahal yung enrollment sa forex trading. May 75k ganun. Yung iba 1,400, 1,799. Okay. Sa atin guys, mayroon tayong program na 159 only. Na 1 month itong pag-aaral. Mayroon din tayong 159. Okay. Bonus kapag nag-enroll ka sa VIP community, mayroon kang Hero 30. Ang Hero 30 guys is nasa session 3 tayo bukas. Sa Saturday, ang pag-usapan natin is XEO Sniper. Si XEO Sniper po guys is isang strategy na ituturo ko pinakamadali. Tested and proven na po. May kumita na po ng 7 digit gamit ang strategy na ito. Sino ba dito nakarinig na ng XEO Sniper natin sa community? At mostly maraming nagkaresulta
ituturo namin yan. So if you're going to be enrolled before Saturday, which is yun yung session natin, so maka-access ka sa XAU Sniper natin sa Hero 30. Ang Hero 30 naman guys is a 30-day challenge. Libre na po ito sa community. Libre na po ito kung nag-enroll ka doon sa 159 USD. Okay. So results. Actually, marami po ito guys. Kung nakita nyo guys, September 3, mga live result po ito after our session yesterday. Kasi yesterday, mayroon kaming, mayroon kaming trading execution session na tinuro ko sa kanila yung indicator. Okay, yung isa sa mga secret indicator namin na simple lang, available, you don't need to pay extra. Okay, so ito na nagka-resulta. Di ba kanina may nagsabi extra income, extra 130 USD, close to 100 USD, 55 USD. Maliit lang, pero may mga malaki dyan. 105 USD. Ito naman is cent account po ito. Medyo malaki tingnan, pero naka-US cent account siya. Okay, pero happy siya kasi ang ginamit niya is yung strategy na tinuro ko. Okay, ito naman guys, ang XAU Sniper is strategy. Ituturo po ito, hindi po ito pwedeng i-chat. Combination po ito ng timing at saka yung indicators na gagawin natin. Ito po, ito guys is latest. Unang trade gamit ang XAU Sniper, biruin mo. XAU Sniper, unang trade 1,000 kaagad. Ito guys, ito yung sinasabi ko. The other day, September 2, gamit ang XAU Sniper. XAU Sniper September 2 guys. Maniwala kayo at hindi. Pero mayroong tayong tinatawag dito nga screenshots at yung tao talaga na nagtitrade dito guys. Nagsalita siya last event namin. So hopefully bukas. Baka Cosmarge, calling. Yung trader natin dito guys is gumagamit ng XAU Sniper. Sa isang trade, September 2, sa isang trade guys, kumita ho siya ng 1,800 or very close to 100,000 isang araw lang gamit ang strategy na ito. So bawi na ba niya yung binayad niya 159? 159? Yes, kasi po hindi po madali magturo din sa forex trading. Okay, and nagsabi sa coach, libre na. Pwede naman, ganito libre naman. Pero yung mga indefinite, pwedeng libre kasi, guys, listen, yung provider natin sa US pa yon, US company yon, so hindi pwedeng libre. Ako pwede nyo, libre na lang ako. Pero yung provider natin hindi. So, yun lang yung ano doon. At besides, guys, I cannot also give everything kung hindi po kayo willing talaga. Kasi ang experience namin dito sa forex trading, yung mga talo namin, sleepless night, yung mga pag-experiment ko sa mga strategies, yung mga coaches, dumaan din tayo kami sa ganyan. Kaya nga guys, yung pag-enroll nyo sa VIP community now in 159, makakasave yan sa tamang capital. Kasi guys, dito maraming nag-trade na hindi nag-aral ng tama. Sayang din, natalo din yung capital nila. So plus bonus, ito po yung Surefire VIP signal. Kaya po, pero yung ibibigyan ko po nito guys is nag-create ng VT Markets account under sa link. Since bonus lang ito, so I have the privilege na ibibigay ko ito kung nag-create ka ng trading account under our link. Kasi I want to be transparent with you, may konti din kami dyan. That's normal because we need to understand this is business. Hindi rin madali magturo. Kagaya ngayon, nagturo ako. It's 11:08 p.m. in the Philippines right now. After this one, mayroon din akong isang turo. It's 11:30 doon naman sa mga inner circle ko, yung mga apprentice na mga coaches ko. So hindi rin madali guys, kaya start lang tayo guys ng tama para hindi masayang yung capital natin. So yun po yung cheat codes natin. Marami ng result yung cheat codes natin. Kung isa-isahin natin yan guys, hindi tayo maumagahan tayo dito sa result ng cheat code. So alam niyo naman, kung nasa mga GCs tayo, regular yung mga results ng cheat codes natin. Okay? So, question and answer portion tayo guys. Question and answer portion. Okay? So, before I go to question and answer,
Before I go to question and answer, assignment nyo bukas, mag-create ng trading account as your coach. Okay. Nag-question si Samsung. Samsung, please identify your name. Kasi hindi ko yan tatanggapin. Okay. USD po, USD. 159, you ask ko lang, coach, one-time payment. One-time payment mo yung 159. Okay. Actually, to continue with our provider, kailangan mong mag-renew ng 99 per month. Pero, wait. Hold on. Hold on. Okay. Huwag mo munang tingnan yung next month na 999. Dito ka muna sa 159, 1 month of learning mo yan. Aralin mo muna, kapag natuto ka, kapag kumita ka, pwede kang mag-renew galing sa kita mo. Or, kung ayaw mo na kasi magaling ka na, pwede kang hindi mag-renew. Pwede kang hindi magbayad next month. Optional lang po yan. But do you think yung makikita ng 200 per day, 100 per day, 1,000 per day? Because of cheat codes. Guys, remember, business po ito. Kung maglalabas ka ng 99 at kikita ka naman ng 500 or 1,000. Diba? Okay. Enrollment po yan. Paano po mag-enroll? Ask nyo po yung mga nag-add sa iyo sa GC, may mga link po sila kung paano mag-capital. Magkano po yung capital sa trading account? Technically, depende sa iyo. Yung capital mo is depende sa iyo. Anong ibig sabihin? Ang recommended ko guys is only 100 USD. 100 USD. Yun lang. Yung capital mo muna. Bakit? Kasi nag-aaral pa tayo. Remember, your goal is to master the game. Hindi mo na kumita kaagad. Hindi ka kikita kung hindi mo siya aralin at hindi mo siya ma-master. Okay, kaya bukas aralin natin. Continue tayo bukas. Okay. Coach, magbayad ako GCash. Hindi po tayo tatanggap ng GCash. Kailangan po ng card. Kasi yung provider natin, US based. Alam mo naman sa US, di man sila gumagamit ng GCash pa. Okay? Pero, may solution tayo dyan. May GoTime, may Pimaya, may credit card. Goods tayo dyan. And for purpose Telegram, and po ang purpose ng Telegram. Ang purpose po ng Telegram is doon po ma-access yung mga experts at saka yung mga trade ideas ng mga eksperto. Telegram. Bakit po? Nahirapan mo ba kayo ng Telegram? Ina-download mo lang yan. 5 minutes, less than a minute, 1 minute. Makuha mo yan. Ay, coach, saka join ako sa Iconic. Okay. Need ko mag-enroll agad. Depende sa iyo. It's up to you. Kasi, question. Bonus to coach. Sabi na tradable yung bonus. Worst case scenario, naglagay ako ng 1,000. Hindi magiging 1,000 USD. Worst case scenario, natalo 1,000 ko. Matitrade ko pa din yung bonus. Yes, matitrade po. Kaya nga tinatawag na tradable because it's tradeable. Pwede mong i-trade. Okay. Coach, create ng demo account through to the link ni Coach Bella. Oy, may link naman si Coach Bella. Tira ka, Coach Bella. Ask ko, makasabay ako ng trading. Yes, pwede. Coach, pwede ba kagamit yung cheat code nyo, yung your XAU Sniper gamit? Yes po. Okay, ito po. Nagtitrade po ako guys gamit yung cellphone. Kaya dalawa yung cellphone ko. Dito isa XAU Sniper, dito isa is US30. Bakit po cellphone? Listen. Bakit po cellphone ang gamit ko? Kasi baka may mga time na nagtitrade ako at kailangan kong lumabas. Sunduin mga bata ko, pumunta ako sa mall, I can still exit my trade. Pwede ko siyang i-TP, pwede ko siyang stop loss. Pero kung laptop lang, kung hindi mo din danala, mayroon kang opportunity mag-take profit, pera na sana. Hindi mo siya na-take profit kasi laptop or CPU yung gamit mo. So, I suggest CP or cellphone. Paano magamit yung laptop at computer? Dito mo magamit sa pag-aaral. Pag-aaral ka long term kasi yung aral natin guys is a lot of videos, a lot of Zooms. So, mag-aaral ka gamit yung mga tools na ganyan. And then also is that yung
mga chart, paano magbasa ng chart, trading view, pwede mo gamitin yan sa pag-aaral. Okay. Guys, question. Pwede ba, Coach Marge, pwede ba guys, favor lang, pa-open ang camera ninyo para mag-picture taking tayo. While nag-picture taking tayo, yung nag-raise ng hand, may question siguro yan, chat mo na lang bro kasi dami kasi yung question. So, sir, assignment, yung download ng VT Markets 75 True Link galing kay Coach. Yes po, yung VT Markets link mo, dapat galing sa amin. Okay, para po maka-bonus po kayo. Okay. CPUs para pabilisan mag-trade. Tama, CP lang. Okay. Actually guys, dinesign naman yung trading para pang cellphone, pwede rin. Ilang days po yung Hero 30? 30 days po, 30 days. Kung ma-late po, naka-join pa, yes. Kung humabol po kayo, maka-join pa kayo, mayroon ng 2 session na dumaan, may mga record lahat yan. Tingnan nyo muna yung, halimbawa, ngayong Saturday, ang topic natin is XU Sniper. So before ka pumunta sa XU Sniper, yung 2 video sa past, tingnan mo muna. Okay, para makapag-recover ka. Coach, saan makikita yung enrollment link? As I said, i-ask mo yung person na nag-add sa iyo sa GC. Coach, 2 account, may 2, pwede. Actually, ideal yan, ideal. Ang gusto niya, 2 account. Actually guys, sa loob ng VT Markets, pwede kang gumawa ng maraming live account. Live account 1, live account 2, live account 3, live account 4. In the event na natalo po kayo at may negative po kayo doon, pwede kayo mag-create ng bagong live account para hindi ma-offset yung negative mo. Ginamit ko pati pattern para sure. Hindi pa po rin pwede humingi ng trade. Yes po, pwede po. Okay, pwede po. Okay, picture po tayo. 1, 2, 3. Smile, Coach Marge. Ako na lang. Baka nag-dinner si Coach Marge. Alright, so okay, picture po tayo guys. 1, 2, 3. Smile. Next page. Dami natin Next page guys. 1, 2, 3. Smile. Congratulations. Congrats. Guys, okay, Q&A tayo guys. 2 to 3 questions. Tapos, bukas yan. Bukas, kailangan natin demo account. Demo account lang muna. So, pakita natin sa inyo kailan mag-buy, kailan mag-sell, kailan mag-exit, ganyan. Yan yung gagawin natin bukas. Copy? What time bukas? Same time. Same link. Okay, Coach. Imong add sa FB. Okay, so akong add sa FB, ibig sabihin, may nag-add sa'yo sa GC. It's either me or my staff. Okay, i-message mo yan para mabigyan ka ng link. Alright guys, may natutunan ba kayo tonight? Normal lang po hindi nakuha kagad. Ay importante nakita nyo yung excitement ninyo, yung interest nyo, dun po nagsimula lahat. But good thing, meron na tayong community, meron na kayong mga tools, makapag-start po kayo ng tama. Guys, tingnan nyo, I'll guarantee this to you. Bigyan mo lang ito ng 3 years, 5 years. Marami yung mga nagtitrade na Filipino. Kaya this is a very good alternative na kumita ka in the side. Lalo na sa mga FW. Long term lang guys, Huwag mo lang diretsuhin ka agad kasi yung pagiging engineer, doktor, abogado, long term naman yun. Pero using our cheat code guys, minsan 2 weeks lang nagka-resulta na. Kailangan ba talaga paulit-ulit? Yes, normal yan. Kasi ang paulit-ulit, mastery kasi yan. Ang goal kasi dito, kailangan na master. Okay? Pwede bang nag-aral ng bike? Isang bike lang, isang hawak lang na bisikleta, magaling na? No. Mastery. Ask ko lang, Coach, kahit isang Gmail lang po gawa. Yes po, isang account ka lang sa VT Markets. Sa loob ng VT Markets, pwede ka mag-create ng maraming live account. Nalibog ng konti or nalito ng konti, normal yan. Part yan. Create yung account, di ma-offset a negative all account. Tama yan, tama. Okay. Normal lang po yan. Nung naguluhan kayo, normal lang po. Kaya po, marami tayong training. Almost every day po, may training tayo, lalo na kung sa enrolled ka na. And also, yung circle of company, dapat positive lang. Tama ho yan. So, positive lang kayo tayo dito. Kapag negative sa mga GC, nako, alam nyo na ang magagawa dyan. Kikiyat namin yan. Bakit? Gusto naming mag-focus kayo doon sa positive results. Gusto nating mag-meditate tayo doon sa positive results. Because you are what you think.
You are what you think. Sa trading po, kailangan po, very important po yung mindset. Next week po, yung topic natin po, ano po yung psychology or tamang mindset po para maging successful ka sa trading. Pag may account, kailangan ba ng ID? Yes, kailangan po ng ID. Wala naman sigurong tao na walang ID ngayon. So, kailangan yan kasi yung mga brokers parang bangko kasi yan. Well, anyway, thank you so much. I hope you guys, hindi na sayang yung time mo, you have fun and you learn. I'll try my best as simple as I can, but if you appreciate our training tonight, it's for free. Can I show some fire emoji on the chat box? Or you can appreciate nyo lang para bukas. Kasi kung walang na-appreciate, bukas wala na. Kami-kami na lang. Para kami-kami na lang yung kumita, di ba? Pero as long as willing ka, as long as gusto kang maahon sa kahirapan, as long as gusto kang makabayad ng utang kagaya ko before, as long as gusto kang magkaroon ng side income on the side hustle, pwede ito sa'yo. Importante lang, mag-decide ka lang na this one is ito, aaralin ko ito, na seryosohin mo lang. Siyempre, guys, so with that, thank you so much. This has been your coach, Nars Paraguya, with all the coaches of the community and Pinoy Traders community. Thank you so much. Day 1, accomplished. See you tomorrow. God bless everyone. To God be the glory.